Escalante, Negros. Negros is known for sugarcane capital of the Philippines. Cadiz City. Cadiz City, Negros. Okay mga boss, nandito kami ngayon sa Silay. So yan ang mga boss, yung mga gamit namin. May tent, may para sa tubig, may table, yung mga higaan, yung mga baon namin, yung pangluto, tsaka yung coalman sa likod. So ano lang to, mamaya pang gabi yung alis namin. So parang nag-prepare na lang kami. Ngayon kasi kunin ko muna yung asawa ko sa J Park Hotel. So update lang tayo mga boss ha. Okay, update tayo. Hello mga ka-Bald Boy. So ngayon 1 AM, nasa Cebu pa kami, Cebu City. Papunta kami ng Tabuelan. Doon kami sasakay papuntang Escalante. So ang goal today is makatawid kami ng Negros, diretso ng Bacolod, tas tawid naman ng Iloilo sa Dumangas, tas diretso na ng Carles. So siguro kung i-total mo lahat-lahat yan, mga nasa 6 hours yung biyahe kung diretso. So dahil may mga wait time sa mga bars, so allowance na rin. So siguro lahat ng biyahe namin ngayon mga 10 hours. So ganun talaga yan boss eh, ganun talaga yan eh pag biyahero tayo, kasama yun. So yun ang fun and excitement sa isang biyahe, yung kasama na yun, yung pagpunta sa iba't ibang lugar na madadaanan nyo. So okay mga boss, so update tayo ha. Kasi focus muna ako sa pag-drive papuntang Tabuelan. Mabuti ngayon kasi wala masyadong traffic eh. So mamaya update ako pagdating namin sa Tabuelan mga boss. Okay, so yan mga boss Danau, Sidlak, Danau, kita niyo yan. Wala mo nakikita niyo, basta yan, Sidlak, Danau. Yan, Sidlak, Danau. Danau is also a city in Cebu mga boss. Yung gustong pumunta ng Camotes, dito yan sumasakay ng barge. Pausbong din ang lugar na to. I-improve sila. So anyway mga boss, tuloy-tuloy pa rin yung biyahe natin. 1 hour and a half pa. So update lang tayo mga boss ha. Okay mga boss, update 3 AM ng umaga. So bali nandito na kami sa Tabuelan Wharf. So dito kami sasakay papuntang Escalante, Negros. 2 oras din yung biyahe namin papunta dito galing Cebu City. So medyo na rin, sumisipa na yung antok ko. Pero sige lang, focus pa rin tayo sa goal natin na marating yung Carles. So anyway, update tayo mamaya basta pag nakasakay na kami ng barko, kasi ngayon naghihintay pa kami ng chance na makasakay sana. Nakapasok na kami sa barko. Ngayon lang talaga. Naghintay kami ng mga 3 oras para makasakay. Medyo matagal talaga, pero sige lang, basta nakasakay na. Pansinin nyo, nasa talaga kami, nasa harapan ng
barko sa bungad. Pero mas okay na yun kasi pagdating una kami na lalabas sa barko. So eto na mga boss, oh. Bali 6 AM na. Magsi 6 AM pala, 5:46 na eh. So ganyan talaga yan mga boss. Anyways mga boss, baka ano muna, tulog kami saglit muna dito para pa-re-energize. Okay mga boss, update tayo. So 9 AM na ng umaga ngayon. Kararating lang namin sa Escalante, Negros. Bali 3 oras din ang biyahe. Kala ko 2 oras na, naging 3 oras na, 3 oras. So pero okay lang. Ang mahalaga is safe yung travel. Nakarating tayo ng maayos dito sa Escalante. Yun, palabas na yung truck. Tapos tayo na yung susunod. Yan. Yung pangalawa lalabas. Diretso na tayo mga boss. Paahon talaga. Pero ganyan talaga mga boss eh. Bibili pa tayo. Bayad muna tayo bago lalabas. Bayad. Tuloy na yung biyahe natin. Ano pala dito, pagdating mo 4 wheels, ang bayad is 258. Parang siya, terminal fee siguro ang tawag. Tapos bigyan kita ng number. So wala talagang lusot. Babayad kita talaga. So ito pala yung port ng Escalante mga boss. Ito siya parang underdeveloped pa. Tas siya, mababa. Siya, naka-low tide lang yung dagat. Kaya nga siguro ito yung dahilan bakit matagal kami nakarating. Baka may reason yun, kasi mababa yung dagat. So update lang tayo mamaya mga boss ha. Biyahe muna kami ng papuntang Bacolod. Pero siguro ito yung first na kami. Hahanap kami ng lugar, mag-breakfast kami. May mga nagbaon din kami ng mga pagkain. So update ko kayo pag nakakita na kami ng lugar para mag-breakfast. Tingnan nyo mga boss, lawak ng lupain. Lahat mga tubo. Ito yung pinaka known, ang Negros is known for sugarcane capital of the Philippines. So ito, parte lang to. Bali, parte lang ng mga sugarcane nila. Tayo nasa Cadiz tayo, Cadiz.
babayhayin namin papuntang Bacolod. Medyo malayo pa. Di pa rin kami nakahanap ng lugar na makapag-breakfast ka. Ang laki ng solar system nila dito mga boss, oh. You know, sa right nyo, right at left, solar yan lahat. Feeling dito, parang solar yung electric power nila dito. Kadis. Nakakita kami ng lugar dito kung saan kami pwedeng kumain. May dito parang kubo eh. So, yan. Waiting shed pala. Dala kami ng lutuan namin. Yan. Walang problema na. Pero ang lakas ng hangin dito. Oh, tingnan nyo yung parang dahon ng tubo sa likod. Ang hirap ang hirap luto dito. Pero walang choice eh. Kailangan kumain, so pagtsagaan natin kung ano man ang nandyan. Ate Jam, hi Ate Jam. Musta yung biyahe Ate Jam? Good. Ikaw Dre, musta yung biyahe Dre? Musta yung biyahe? Okay lang? Okay lang? Pakit-kit tong anak ko eh. Oh, Mang, ikaw Mang, musta yung biyahe Mang? Gutom at ilang antok. Dati Lex, musta yung biyahe? Ha? Okay lang. Okay lang. Kahit mahangin, kahit gutom, okay lang. Yan. Spaghetti. May spaghetti kami. Parang na to eh, brunch. Kanina pa kami naghanap ng lugar. Ngayon, ito na talaga. Kaya brunch muna. Ang menu for today is spaghetti, rice, spaghetti, rice. May lechon. May lechon. Pakita mo Max yung lechon. Walang lechon. Ayan pork chop ko lang. Adobo. Adobong pork chop. So, kain muna mga boss ha. Kain. Okay, update tayo mga boss. So, tapos na kaming mag-brunch. Tuloy na naman yung biyahe namin. So, bali ngayon, nasa na kami? Silay. Malapit lang to sa Bacolod. So, konti na lang. Bacolod na tayo. Tapos, Roro na naman. Papuntang Dumangas, Iloilo. So, ngayon na Silay. Ito yung Silay. Kung nakita nyo yung previous vlog ko, dito yun, Silay. Ito yung lugar kung saan mo makikita yung mga lumang bahay. Pareho sa vegan, pero halos most of the tourists, sabi nila magkaiba talaga ang vegan tsaka Silay. Parang iba yung attraction nila. So yan, kung makikita nyo, ito yung main Silay. So kung makikita nyo, parang old place talaga siya. Yan, sa left and right nyo, yan. Hinaan ko yung pagtakbo ko. May mga old buildings. So yan, sa right. Tingnan nyo yung sa right. Yan, old building talaga yan. Parang mga Spanish era pa talaga. Yan may isa, Valdevita building. Yan, mga old buildings ng Silay. So pero syempre na rin ang Silay ngayon, medyo
nakapag-adapt na sa new new city. Yung mga meron na ring mga iba't ibang establishmento. So pero ang maganda ay na-maintain nila kung ano talaga yung imahin na gusto nilang i-project sa tao. Yan yung plaza nila. Yan, may dalawang bahay na, eto, lumang-luma din, dalawang bahay dito. Yan. Lumang, din. Silay Elementary School. Silay Original Bakery, 1920 pa. Yan. Yan, di ba nakikita nyo? Para tayong, tumatakbo sa 1920s na panahon. So anyway mga boss, tuloy-tuloy muna yung biyahe namin. Bali, malapit, sabi ko nga, malapit na yung Bacolod. So tuloy lang, tas na kami, mag-roro na naman pa Dumangas. Update ako mamaya pag nakasakay na kami ng roro. Sana naman hindi na 4 na oras yung hinihintay namin pareho lang sa Escalante. Pero ganun talaga yan mga boss. Sabihin ko na sa inyo, kung mag-travel kayo ng land trip, ganun talaga yung roro. Kahit saan kayo sasakay ng roro, may wait time talaga yan. Hindi mangyayari na pagdating mo sakay ka agad, walang ganyan. Kasi pagdating mo, lista mo na ng pangalan yun. Lista ng pangalan. Tapos siyempre, pagdating mo, may mga tao nang nauna pa sa'yo. So yun, paunahan lang yung first come first serve lang yun so yun lang masasabi ko mga boss. Kung magroro kayo, ganun talaga yan. Bali, isama nyo yan sa itinerary na may allowance talagang 2 to 3 hours yung roro. So mga boss, yung daanan straight na straight, pag tayo ng magpag dito mga boss, para mabilis natin marating yung joke na mga boss. Back paminsan-minsan, pag straight kami, straight yun yung daanan. Okay mga boss, hello Bacolod, the city of smile. Ito na naman kami. So anyway mga boss, dito na tayo sa Bacolod City na talaga to. Sentro ng Bacolod. For more details or gusto nyong malaman kung ano yung pupuntahan sa Bacolod, tingnan nyo lang yung previous vlog ko mga boss, tungkol sa Bacolod tour. Doon may mga iba't ibang lugar kami na pinuntahan. Ngayon hindi tayo papasyal ng Bacolod, bali daan lang talaga to kasi nga paroro na kaagad tayo papuntang Dumangas kasi may oras kaming hinahabol naka-reserve na kami ng lugar sa Carles. Maliit na resort lang, so dapat marating namin ng mas maaga, mas maganda. Dito kami sa pier o Roro Port ng Bacolod. So yan yung nakikita nyo, dalawang barko yan, di ba? So lahat yung dalawa yan papunta yan ng Dumangas Port. So yung isa Montenegro, yung isa TriStar. Ang TriStar is mas cheaper kaysa Montenegro. Kasi yung TriStar lang 1,000. Yung Montenegro 1,300, 1,400 ganun. So dito na tayo sa TriStar. So ngayon hintay lang kami na tawagin yung number namin dito. So bali yung style nila dito mga boss is pagdating mo ng port,
lista ka kaagad ng ano, plate number mo tsaka details mo kasi paunahan. Tapos pag may number ka na, wait ka na lang na tawagin kung yung number mo. So ngayon mga boss, nasa ano pa rin kami, nasa Iloilo pa rin eh. Bali, ay sorry, Bacolod. So bali ano, pang ano pa kami, pang apat na ay pangatlong barko na kami. Yung naunang dalawa hindi kami na ano napasok doon. 69 yung number namin. Pero 63 na eh, yung last na tinawag. So ngayon makasakay na kami dito. Ito yung sasakyan namin o ito. Santo Niño. So bali sa kaalaman nyo lang mga boss, yung barko is ano 1,000 yung light vehicle. Sa loob na kayo magbabayad yan, bali paso na kayo kaagad pag tawagin yung number nyo. Pero kung may pasahero kayo, bibili sila ng ticket separately. So medyo mura lang dito na Roro compare sa ano, ibang mga Roro. 2 oras yung biyahe dito mga boss, 2 oras. Bali ngayon 2:43 na ng hapon. So kung tutusin, ano na tayo, mag 14 hours nang nagbabiyahe. Tapos may 2 hours of 16 na lahat. Tapos pas from Dumangas to ano pa, Dumangas to Carles, eh ano na, siguro mo lahat mga abot ng 20 hours. Yan basta Braidco Port, pangalan ng Bacolod Port. So mamaya update ako ulit mga boss.